So, good evening po sa mga kagalawan dyan. So, ngayon is halos 11 PM na ata. So, bukas pa rin ang Arroceros Park. So, dati hindi tayo pwedeng pumasok dito pag tungtong ng 5 o'clock, diba? Pinapalabas na. So, sa ngayon, dire-diretso lang tayo dahil open ito until 12 midnight. Naglista na ako kanina. Okay na. So yun nga pala, pagpapasok kayo dito sa Arroceros Forest Park, magla-login kayo kasi minomonitor din nila yung mga nagiging bisita nila kahit hindi from Manila, from other cities yan. Siguro tinitignan nila yung frequency ng mga bisita dito sa loob ng Arroceros Forest Park. So yun, katatapos lang ng malakas na ulan no? Kaya masyadong walang tao dito sa loob ng Arroceros Park. Pero pag regular day at walang ulan, napakaraming tao dito na mamasyal. So yun nga, di ba, naging karugtong na kasi ito ng National Government Project, yung Pasig Bigyang Buhay Muli, yung Pasig River Urban Development Plan Project ng National Government. So dahil nga nung una project ni Yorme itong tapat ng Arroceros, di ba? So tinatawag ito na Pasig River Promenade. So pagdating nyo nga dun sa may side ng Pasig River, kung nandito kayo sa Arroceros Forest Park, makikita nyo may pasyalan dun sa gilid dati since 2019. So dinevelop ni Yorme to, pinaganda itong Arroceros Forest Park. Di naman ito ganito kaganda dati. So dahil sa initiative na mapaganda yung The Last Lang of Manila, so ito na yung itsura niya ngayon. So napakaganda, mailaw. So may mga pathways dun sa loob ng forest. So makikita nyo dun, may fountain din dun sa loob, hindi lang natin masyadong mapuntahan. So medyo lobat na rin kasi baka hindi na natin masyadong ma-feature yung iba kung papasok pa tayo, siguro sa other time na lang. So ito yung pinaka access dun sa Pasig River Esplanade. So ayun, pagpasok mo dito sa Arroceros, ayan, yung phase 4 ng Pasig River Esplanade, which is yung dating Pasig River Promenade ni Yorme. Dito mismo yung location. So inalay na lang yung design kasi dati may original design si Yorme dito. So may promenade dyan, nagagamit yan ng mga estudyante, ng mga pamilya. Pero dahil na-integrate na nga siya dun sa National Government Project, so naging parte na siya ng Pasig River Esplanade. Bali siya yung pinaka phase 4. So hanggang dito sa Arroceros Park yung phase 4. So for future development na yung susunod dito, papunta na dun sa dulo. So di ba yung Pasig River Esplanade is about 25 kilometers long, yung sa information na nakita natin. So ganun siya kahaba. So tatago siya hanggang mula Manila, Mandaluyong, ayan, Pasig, Taguig. So yan yung kanyang pupuntahan. Di ko lang alam kung makakarating pa to ng Marikina. 25 kilometers across side of riverside ng Pasig River. So yun. So ito yung pinaka phase 4. So akyat tayo dun sa taas para makita nyo yung pinaka esplanade, yung pinaka pathway niya na papunta dun sa phase 1, phase 2 and phase 3. So baka bigla tayo malobat dahil lobat na rin po yung gamit nating camera. So tinatry lang natin ipakita sa inyo yung ibang mga features dito sa Pasig River Esplanade. So yun, guarded yung area, maraming gwardiya rito na mga nagro-roofing,
for safety ng mga namamasyal. So ito nga pala yung Quezon Bridge. Yan yung tinututukan ng camera. So ito part pa rin to ng phase 4 ng Pasig Bigyang Buhay Muli. So this is the Loton Pasig River Ferry Station. So sa kanan yon yung Quinta Market. Tapos yung pinaka nakikita nyo na railway ng LRT1 papunta sa Carriedo dun sa kanan. Tapos yung sa kaliwa naman is yun nga yung central station ng LRT1. So dito sa phase 4 wala pa masyadong establishment, wala pa mga food stall kasi kaka-open pa lang nito last week. Nag-inauguration nga si President Bongbong Marcos dito. So ginanap nga doon sa may sa may Loton Ferry Station kung di ako nagkakamali. So yung Piatti University yan sa kanan. Tapos yung MacArthur Bridge yan dun sa kabila po ng LRT railway. So yun yung pinaka MacArthur Bridge. So yung MacArthur nga pala pag dumadaan yung tren, maingay. So ayun, natapos na yung pagdaan ng tren. So yung MacArthur Bridge nga pala, ulitin natin, is yung kanan yan, papuntang Carriedo yan. Tapos dito sa kaliwa, yun nga po yung pagbaba mo is the Araceres Forest Park. So ito nga lang, medyo lawa. Ano ba gagawin natin dito? So yun, medyo mataas nga yung tsinelas natin, buti na lang. So ito part pa rin ng phase 4. So mahaba-haba rin yung yung phase 4. So mga half kilometer din yung naidagdag. So ayan, bali hanggang doon ng konti. Yan yung natatandaan ko. Yun kasi is the phase 2. So dito na iduktong sa sa phase 2 yung phase 4. Same phase 3 yung mismong tapat ng Intramuros sa may Port Santiago, doon yung phase 3. Tapos yung phase 1, tapos phase 2, then ito yung pinaka phase 4. So pang apat na part kasing natapos, kaya tinatawag siya na phase 4. So yung natatanaw na bridge doon sa dulo is the pinaganda ni Yorme nung panahon na first term niya. So yan, hanggang dito. Dati dito sa side na to is merong harang to eh. So that's it mga mananood. So magandang gabi sa lahat. So ayan lang, nag short tour lang tayo sa bagong part ng Pasig River Esplanade. Yan, salamat sa mga nanood. Yan, God bless po sa lahat.